Mga ka-creepy, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe patungo sa dilim? Sa ating kwentong Ang Sumpa ng Apoy, susundan natin ang yapak ni Alexa, isang batang babae na hindi lang simpleng multo ang kanyang kalaban, kundi isang sumpa na tila ba'y nagliliyab. Sa bawat sulok ng kanyang buhay, may misteryong nag-aabang na magpapakaba sa inyong mga damdamin. Huwag palampasin ang paglalahad ng kanyang kwento, kung saan ang bawat paglingon ay maaaring magdala sa inyo sa isang hindi inaasahang pagtatapos. Sa gitna ng masiglang laro ni Alexa sa sala ng kanilang kondominium sa Makati, hindi niya napansin ang pagkaabalang mukha ng kanyang mga magulang. Si Maricel at Renato, parehong nakatutok sa kani-kanilang gawain, ay tila may bumabagabag na hindi maipaliwanag. Isang gabi, habang si Alexa ay tahimik na nagbabasa ng kanyang paboritong libro, biglang sumiklab ang isang mainit na pagtatalo mula sa kusina. Ang sigawan nina Maricel at Renato ay umaling-aungaw sa buong kondo, puno ng galit at hinanakit na tila ba may lalabas na mas malalim na sugat mula sa kanilang mga salita. Nakita ni Alexa ang kanyang ina, si Maricel, na may mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi at may bakas ng sakit sa kanyang braso. Sa gitna ng kaguluhan, nag-umpisa siyang mag-impake ng kanilang mga gamit. Si Alexa, nakaupo sa sulok ng kwarto, ay hindi maalis ang takot at pagtataka sa kanyang mga mata. Sa gitna ng gabi, bit-bit ang ilang mahahalagang gamit at ang kwintas na pamana ng lola ni Alexa. Lumisan sila Maricel at Alexa mula sa kanilang tahanan. Dumaan sila sa madilim na pasilyo papunta sa isang kaibigan sa Quezon City na tila ba naglalakad sila papunta sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Sa kanilang bagong pansamantalang tahanan, isang shelter sa Pasig, nagkaroon ng bagong kulay ang buhay ni Alexa. Dito niya nakilala si Tristan, isang batang lalaki na may malamlam na mga mata at tila ba may sariling mundo. Sa loob ng shelter na puno ng guhit at larawan ng iba't ibang kwento ng kabataan, naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Sa isang sulok ng bakuran, kung saan may lumang duyan, naging saksi ang lugar sa masigla nilang pag-uusap at tawanan. Naglalaro sila at nagbabahagi ng mga pangarap para sa hinaharap. Tila ba walang anumang problema ang maaaring humadlang sa kanilang pagkakaibigan. Ngunit isang hapon habang naglalakad si Alexa sa pasilyo, lumapit sa kanya si Nardo, ang panganay sa tatlong magkakapatid. Alam mo ba, matagal nang wala si Tristan, nasunog siya dito mismo. Sabi niya na may bigat sa boses, sabay turo sa isang lumang larawan ng shelter na tinupok ng apoy. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama kay Alexa, nagdulot ng malamig na simoy sa kanyang likod. Ang pagkakaalam ni Alexa sa katotohanan tungkol kay Tristan ay magiging simula ng isang serye ng mga pangyayaring higit pa sa kanyang inaasahan. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanya at sa kanyang ina sa shelter na iyon? Ang misteryo ay unti-unting bumabalot sa kanilang paligid at ang susunod na kabanata ay tiyak na magdadala ng mas matinding sindak sa kanilang mga puso. Sa mga sumunod na araw, hindi na muling nilapitan ni Alexa ang lumang duyan kung saan sila madalas maglaro ni Tristan. Tila ba may bigat sa kanyang dibdib tuwing makikita niya ito, hindi na gumagalaw. Parang isang alaala na lang ng masasayang araw na naglaho na. Habang pinagmamasdan niya ito, ramdam niya ang lungkot na bumabalot sa paligid, parang may kung anong kalungkutan na hindi maipaliwanag. Isang gabi kung saan ang buwan ay nagtatago sa likod ng makapal na ulap, biglang nagulantang sina Alexa at Maricel sa nakabibinging tunog ng alarma ng sunog. Dali-dali silang lumabas ng kwarto, puso'y kumakabog sa takot, ngunit laking pagtataka nila dahil wala man lang apoy o usok na sumalubong sa kanila. Ang buong paligid ay tahimik, walang senyales ng panganib na kanilang inaasahan.
Pagbalik nila sa kanilang silid, sa gitna ng nakakabinging katahimikan at kadiliman, bigla na lang lumitaw si Tristan sa tabi ng kama ni Alexa. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa dilim at ang kanyang boses malamig at hindi maunawaan ay bumulong. "Laro tayo, Alexa." Ang simpleng imbitasyon ay nagdulot ng matinding sindak kay Alexa at ang kanyang puso ay tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Habang si Alexa ay lumalaban sa takot na bumabalot sa kanya, hindi niya alam na mas nakakakilabot pang mga pangyayari ang naghihintay sa kanila sa kanilang bagong simula. Sa isang maliit na apartment sa Taguig, abala si Maricel sa pag-aayos ng mga bagong kurtina habang si Alexa ay nagkukunwaring nag-aaral sa kanyang mesa. Ngunit ang totoo, hindi siya mapakali. Ang mga bangungot na paulit-ulit na bumibisita sa kanya tuwing gabi ay hindi niya matakasan. Sa kanyang mga panaginip, nagigising siya sa loob ng isang lumang bahay na nilalamon ng apoy at sa gitna ng kaguluhan at mga sigaw, malinaw niyang naririnig ang tawag ni Tristan. "Halika na, Alexa, sumama ka na sa akin." Dumating ang araw ng kanilang paglipat, puno ng pag-asa at excitement si Maricel, ngunit si Alexa may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. At nang marating nila ang apartment sa Taguig, laking gulat nila nang makita ang mga labi ng isang sunog na tanging ang kanilang unit lamang ang naapektuhan. Para bang may isang malupit na biro ang tadhana na naghihintay sa kanila. Sa pagitan ng pag-asa at takot, hindi alam ni Alexa na ang mga susunod na kabanata ng kanyang buhay ay magiging mas mahirap harapin kaysa sa kanyang mga bangungot. Sa isang tahimik na lugar sa Antipolo kung saan ang hangin ay presko at malayo sa gulo ng syudad, naglalakad pauwi si Alexa kasama ang kanyang masayahing kapatid na si Carlo. Masigla itong nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa eskwelahan, habang si Alexa ay nakikinig at paminsan-minsan ay ngumingiti. Isang hapon habang abala si Carlo sa paglalaro sa kanilang bakuran, napansin ni Alexa ang kakaibang ikinikilos ng kapatid. Para itong nakikipag-usap sa hangin at bigla na lang tumatawa kahit walang kausap. Tumindig ang balahibo ni Alexa sa kanyang nakita. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang naging malinaw kay Alexa na may kakaiba kay Carlo. Ang takot ay unti-unting bumalot sa kanya na para bang ang sumpa ng apoy na bumabalot sa kanyang nakaraan ay hindi pa rin siya iniwan. Ano nga ba ang koneksyon ni Carlo kay Tristan at bakit parang hindi siya makatakas sa bangungot na ito? Sa isang gabi na puno ng katahimikan, nakaupo si Alexa sa kanilang sala. Hawak ang lumang kwintas na bigay ng kanyang lola. Dito niya sinimulang magkwento kay Maricel tungkol kay Tristan at sa mga kakaibang pangyayari na kanilang naranasan. Habang nagkukwento siya, may mga luhang unti-unting gumuhit sa kanyang mga pisngi. Nakikinig si Maricel ng may pag-aalala at pag-unawa sa kanyang anak. Umaasa si Alexa na sa pagbabahagi ng kanyang mga karanasan ay makakahanap siya ng kapayapaan at makakalaya na siya sa sumpang tilabay habang buhay nang nakakabit sa kanyang pagkatao. Ano kaya ang magiging epekto ng pagbabahagi ni Alexa ng kanyang kwento? Makakamit kaya niya ang inaasam na kapayapaan o may mas malalim pa bang misteryo ang nakatago sa sumpa ng apoy? Mga ka-creepy, sa huli natutunan natin na ang mga sumpa ay maaring sumunod sa atin hanggang sa ating mga panaginip. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload at tandaan, bago kayo matulog, siguraduhing walang nag-aabang na sumpa sa dilim ng inyong kwarto. Mag-ingat at hanggang sa muli mga ka-creepy.